Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron ditong ah, reply daw si Sir Lester Fowler the vlogger. Ito ay sinend sa akin ni Sir Jamir Anastasio na di umano daw ako daw yata yung nire-replyan. Pero pinanood ko partially, mukhang ako nga. Ito ay tungkol doon sa vlog ko, niraakan ko kasi yung reaction video niya tungkol sa mga vlogger na nag-criticize do sa pares ni Diwata. So panoorin natin tong video ni Sir, no. Okay, good morning. Lester Fowler the vlogger. Mabalik lang tayo kay Diwata kasi nung pinagtanggol ko si Diwata, merong nag-post sa YouTube na pinalabas doon yung video ko na mali ang mga idea ko. Una, sinabi niya rito na mahilig daw tayo kasi mga Pilipino sa fairy tales. Well, di ko sinabi mahilig sa fairy tale, sabi ko mahilig sa teleserye o telenovela. Well, same concept pa rin naman, ano. Pero wala ko sinabing mahilig sa teleserye. Sa fairy tale. Sabi ko mahilig sa teleserye or telenovela. 'Di ba? Maging eksakto sana tayo sa sinasabi natin. Kasi mamimislead yung mga tao eh. Pero same pa rin naman, pwede ko pa rin namang palusutin, 'di ba? Nagmula sa hirap, yumaman, kahit mali ang ginagawa. May sinabi ba akong kahit mali ang ginagawa? Wala akong sinasabing kahit mali ang ginagawa. 'Di ba? So meaning to say, kahit na rapist 'yan, kahit na murderer 'yan, basta galing sa hirap, kakampihan ng Pilipino. Ang sabi ko, ang exact words ko doon, yan ay hirap eh. Kahit na hindi masarap ang luto. 'Di ba? Walang sinasabing kahit mali. Wala namang mali sa pagluluto eh. Ano ba? Paki-check muna yung sinasabi bago magsalita kahit daw mali. 'Di ba? Wala namang mali ba yung ginawa ni Diwata na nagluto siya at nagnegosyo siya? Wala namang mali doon eh. Ikaw naman. See? Dapat mas maganda nga dapat, kaya lang, syempre, hindi mo naman re-reactan yung video ko. 'Di ba? Wala sinasabing kahit mali. 'Di ba? Kaya nga inisip ko kahit siguro na na rapist 'yon. Basta galing sa hirap, kakampihan? Hindi. Katulad nun lang, siguro natuwa dun sa istorya ni Hiwaga. Kahit ako, ni Hiwaga. Ni Diwata pala. 'Di ba kahit ako din naman din naman ako, na-inspire din naman ako sa story. However nga, ang pinag-uusapan dito ay yung lasa. 'Di ba? Kaya nga hindi ko naiintindihan na laging yung sangkalan galing sa hirap. Wherein ang pinag-uusapan ay yung lasa. 'Di ba? Okay, pagpatuloy natin 'to. Wala akong sinasabing kahit mali. 'Di ba? Kasinungalingan 'yon. Example na sinabi niyang mali ko. Yun daw sinabi ko na mali na sabing hindi masarap yung kanyang pagkain. Hindi naman daw pinipintasan kung ano yung naging sipag o pagtsatsaga ni Diwata sa kanyang negosyo, kung hindi ang sinasabi lang naman daw yung pagkain hindi masarap. Okay, dito muna tayo sa isang to sa sinabi mo. Tama ka. Tama pala ako. Bakit yun ang pinapandahilan mo pag sinasabing hindi masarap ang luto? Yung kahirapan. Sinasabi, para, sabi ng vlogger, para sa akin hindi masarap. Mahirap yung tao na nagsumikap. Wala kang kinalaman yun. Tama naman pala ako dun bakit yun ang laging dahilan nyo yung paghihirap ni Diwata? Wala kasing connect eh. O, pagpatuloy natin sinabi ni Kuya. Hindi mo pinipintasan yung paghihirap o ginawa ni Diwata. Ang sinasabi mo lang niya na hindi masarap yung kinain. Eto sasabihin ko sa'yo. Paano sinasabi mo hindi maapektuhan? Bakit? Ikaw ba ang boses at panlasa ng lahat ng tao? Ganun ba yon? Pagka sinabi ko na para sa akin hindi masarap yung ako na yung boses? Ikaw naman. So kapag sinabi ko dito na ang favorite color ko red, nire-represent ko na ang buong Pilipinas na
na red ang paboritong kulay ng buong Pilipinas? Hindi ba nito alam yung word na subjective? Tandaan mo, nagsasalita doon yung may-ari ng channel or page. Para sa kanya yung subjective point of view niya yung tinutukoy niya. Hindi standard ng buong Pilipinas. Parang pagpili din naman ng kandidato yan eh. Kapag sinabi ko na para sa akin ang magiging effective na leader ng Pilipinas ay si Manny Pacquiao. Ayoko na magsabi ng si Manny Pacquiao na lang. 'Di ba? Naniniwala ako na uunlad ang Pilipinas pag si Manny Pacquiao ang naging presidente. Para sa akin 'yon. Ibig sabihin ba, nire-represent ko na yung buong Pilipinas noon? Ikaw naman, masyado ka namang kaya nga nasa demokrasya tayo eh. 'Di ba? Kasama protected ng saligang batas yung kalayaan natin mamahayag. Hindi ko naman nire-represent ang buong Pilipinas kapag may sinabi ako. Kapag sinabi ko para sa akin, kasi nakapunta ako na Cebu eh, maganda sa Cebu eh. Pag sinabi ko, para sa akin, ang pinakamagandang lugar sa Pilipinas ay Cebu. Para sa akin yon. So lahat ng Pilipino kailangan nire-represent ko na lahat dapat kayo yun ang isipin. Point of view yun. Ikaw naman, masyado ka namang Tsaka nakasalalay kasi sa credibility nung nagva-vlog yon. Kung yung nagva-vlog ay kilala siya na kaya nga dito papasok yung credibility eh. Halimbawa, ganito isang sikat na chef. 'Di ba? Si Gordon Ramsay, halimbawa. Nakakain kay Diwata. Wala tayong ang pinag-uusapan dito lasa ha. Wala tayong pakialam sa halagang 100 pesos. Lumaki sa hirap. Alisin natin 'yon. Lasa ang pinag-uusapan natin. Alam mo si Gordon Ramsay kumain doon. Brutal si Gordon Ramsay magsabi kung hindi masarap or masarap ang isang pagkain. Ibig mo sabihin nire-represent ni Gordon Ramsay lahat ng panlasa nating nanonood. Kasi may credibility siya dun eh. Depende sa vlogger. Ngayon, kung nakikita naman ng viewers na halimbawa, motovlog lang siya, tapos sinabi niya hindi masarap, yung mga follower niya lang yung mapapaisip nun. At I'm so sure, hindi naman 100% nun mag-a-agree sa kanya eh. Diba? Ginagawa mo naman robot ang mga Pilipino na pag may nagsalita na ganito, lahat ay sa bagay, partially true nga naman. Partially true. Pero i-reverse natin yung sinabi mo. Paano ko yung nagva-vlog ay sabihin na masarap yan? 'Di ba? Gagamitin natin yung logic mo na nire-represent niya na naman ang buong Pilipinas? Na siya yung boses na masarap yung yung pares ni Diwata? Ganun ba ibig mo sabihin? Wala, hindi hindi mo naiintindihan yung word na subjective. 'Di ba? Unang-una ito for me so far. Mga napapanood kong review ko hindi average yung rating dun sa pares ni Diwata. Below average. So far. Meron na bang nag-review ng positive? Tungkol yung sa chicken, alam ko positive, masarap naman daw talaga yung chicken ni Diwata. Pero yung pares kasi daw kalimitan ng napapanood ko, below average tsaka kung masarap yan, marami dapat nagre-review na masarap yan. I don't know, baka hindi ako aware. Pero kung marami man na nagre-review na masarap yan, bakit apektado kayo sa iilan na nagsasabi na hindi masarap? 'Di ba? Bakit hindi nyo rin labanan sa review din? Lahat naman tayo equal ang karapatan na mamahayag eh. Bakit sinusuppress nyo yung mga
yung mga hindi pabor sa sinasabi nyo, anong silbi ng pagiging demokrasya ng Pilipinas niyan? Di ba? Kung feeling nyo na na hindi totoo yung maghanap kayo na nag-review na positive yung sinasabi, yun i-promote nyo na lang. Huwag nyong kahit kailan, huwag nyong pipigilan magsalita ang kapwa nyo Pilipino. 'Di ba? Kung ang tingin nyo ay yan ay masarap, edi go. Kung ang tingin na iba ay masarap, edi go din. 'Di ba? Ang ginagawa mo kasi pinipigilan mo men eh. Wala kang karapatang pumigil sa kalayaan namin magsalita. Yan ang dapat mo maintindihan. Ngayon, kung pansin mo, hindi naman absolute ang freedom of expression dito sa atin. May limitations din. Paano ba nagkakaroon ng limitation ng freedom of expression? Kapag yung sinasabi mo ay hindi mo na kayang panindigan. Let's say, halimbawa ganito, may restaurant si Sir Lester, Fowler the Vlogger. May paresan ka, halimbawa. May kalayaan ako mamahayag, Yung lasa ng pares mo, karapatan kong sabihin kung hindi masarap o masarap. Pero kapag sinabi ko na, alam mo yung paresan ni Sir Lester, puro panis yung binibenta. Tapos hindi naman totoo, pwede mo ko idemanda nun. Kasi hindi na totoo yung sinasabi ko eh. Hindi na subjective yun eh. Kasi ang sinasabi ko, objective na. Parang pinalalabas ko na yung parisan mo madumi. 'Di ba? Na ikaw naman, alam mo sa sarili mo na lahat ng crew mo doon, nag-hairnet kayo, tapos araw-araw nyo nililinisan yung mga bigla may magsasalita na na puro langaw sa inyo, puro uod yung sineserve nyo. 'Di ba? Kapag lumampas na sa limits yung kalayaang pamamahayag, para mapigilan yon, anong dapat gawin? Idemanda nyo. Kasi hindi na totoo yung sinasabi eh. Pero yung lasa, subjective yun eh. Parang pagtanggap sa music yan, men eh. Kung halimbawa ko, enjoy ako sa Metallica, pag nakikinig ako ng Metallica, ang nanay ko galit na galit. Ano ba yung pinapatugtog mo? Kanta ng demonyo, hindi maganda. Hindi nagagandahan ng nanay ko. Subjective kasi yun. 'Di ba? Kung ikaw, gustong-gusto mo yung kanta ni, yung ni April Boy Regino, ako, baduy na baduy ako doon, hindi kita pwedeng kontrolin doon. Nagugustuhan mo yun eh. Hindi naman objective yung Pero kung ang sinasabi ko, paano magiging objective na pwede mo kong tutulan? Yung ang pinag-uusapan natin, hindi subjective. Kapag sinabi ko, si April Boy Regino ay buhay pa rin hanggang ngayon. Mali yun. Hindi totoo yun dahil patay na si April Boy Regino eh. Yun yung mga objective na. Pero pag may mga kinalaman na yung pwedeng tingin ko lang, di ba? Katulad ng halimbawa, nagsuot ka ng barong, sinabi ko, Brad, mukhang hindi bagay sa'yo magbarong. Dapat suit and tie dapat ang sinuot mo. 'Di ba? Para sa akin 'yon. 'Di ba? Kung sa'yo naman, hindi bagay sa akin ang barong eh. Kasi sa paningin ng tao kasi 'yun men eh. Hindi mo pwedeng tutulan 'yun kung ano yung baduy tingnan sa kanya o hindi. Kasi kung feeling niya naman gwapong-gwapo siya na nakabarong siya, wala kang magagawa doon. Hindi naman bawal pati 'yun eh. Crime ba na maging baduy? Well, kinda. Pero wala tayong magagawa doon. Yung mga bagay, ibigay mo na sa taong karapatan nila yon. Now, kung halimbawa yan ay sinabing hindi masarap, na-alarma ba kayo na marami na nagsasabing hindi masarap? May nagsabi sa akin, may nag-comment sa akin hindi bakit maraming pumila? Kung maraming pumipila, huwag niyong pansinin yung mga nagsabing hindi masarap. 'Di ba? Naiisip nyo lang kasi na naapektuhan talaga. Kasi may nagre-review ba ng masarap yan? So far wala pa, pero pa-inform ako. Kung marami nagre-review na masarap
yung pares overload na yan, dapat hindi kayo nangangamba. 'Di ba? Hindi dapat kayo naapektuhan. Para ilathala mo na hindi masarap at hindi maapektuhan, siyempre, sinabi mo na hindi masarap yung pagkain, hindi sayang yung pinila ko, hindi worth. Siyempre, maapektuhan mo yung mga tao. Hindi ba ganyan din ang iisipin ng ng audience mo kapag binanatan mo din yung kapwa vlogger mo? Na sinasabi mo pa nga, minumura mo pa nga doon sa unang video mo 'Di ba? Hindi ba ganyan din na iisipin dahil gagamitin ko yung logic mo kapag may nag-review maapektuhan. Okay. Hindi ba ganyan din ang ang magiging husga na makakapanood sa ibang vlogger? Paano kung talaga nag-honest review lang naman talaga yung vlogger na yun? Hindi naman minura si Diwata. Nakakaamoy ako ng kahipokritohan dito, men. I'm so sorry, Sarah. Hipokrito ka. Ganyan din na sinasabi mo sa ibang vlogger din So meaning to say, kailangan maapektuhan din yung ibang vlogger? Pambihira naman. Hindi na lang kami kakain. Ang ibig mong sabihin, yung kumain na yun, siya ang boses namin na pag sinabi niya. No! Yung mga nag-endorse ba ng kandidato, sinasabi niya ba na siya rin ang boses ng buong Pilipinas? No, hindi. Yung mga nag-review ng movie. Nung Manila, yung page na Big Boy Toy Store, nagre-review ng ng movie yun So sinasabi din ba doon na na siya ang boses ng lahat ng mga manonood sa sine? Review niya yun, men Lawakan naman natin yung utak natin. Huwag naman ganito kanaraw. 'Di ba? Subjective point of view yun Hindi mo pwedeng kontrolin yun Pag-suppress ito sa sa freedom of expression Hindi naman pagmamalabis sa sa karapatan mo mamahayag yun 'Di ba? So lahat ng gagawin dapat puro papuri, bawal ba 'yon? Hindi ang tanong, bawal ba yung ginagawa ng mga vlogger na 'yon? If bawal yung ginagawa ng mga vlogger na 'yon, bakit hindi idemanda? Kung hindi naman bawal, shut up. Equal ang karapatan natin dito sa social media. 'Di ba? Tama siya. At siya ba ang may karapatan? Siyempre maapektuhan. Yung May mga tao karapatan. nanonood, ay, hindi pa. May karapatan ka rin. So meaning to say, ikaw lang ang may karapatan na magmumura dun sa dun sa mga vlogger na nag-review? Na nag-fall apart tong argument ni Kuya. Alam masarap. Huwag na tayong kumain. Siyempre may ganun ka madadamay. Ang tanging may... Talagang tulong yon. Tulong talaga yon. May madadamay. Hindi ba ganyan din na magiging effect pagka sinabing masarap yung yung pares ni Diwata? May pupunta doon tapos madidismaya din? Tsaka yung pag-review, napapanood mo naman yung review, may mga standards na inaano doon sa review na sinasabi Halimbawa, unang-una yung serving. Yung doon sa napanood ko, yung serving, yung paglalagay ng sabaw. Hindi lang naman basta pag sinabing pagpunta doon, hindi masarap. Wala naman sinabing gano'n na hindi masarap Yung biglaan na lang sinabing hindi masarap. May mga dahilan siya. May mga reason siya kung bakit niya nasabi na hindi masarap. Hindi naman basta sinabing hindi masarap Parang ganito lang yan, men, Alam nyo, hindi siya masarap kasi wala siyang nilagay na star anise. Halimbawa lang doon sa mga manonood nun, okay lang naman sa akin, ayoko din naman ng star anise 'Di ba? Kasi ang napapansin nyo lang, yung hatol na hindi masarap, kaya nga subjective point of view to Ako ayoko nung may star anise talaga kasi mabango yun Halimbawa lang sinabi, ang gusto kasi nung
nung nag-review, may star anise dapat, walang star anise dun sa, dun sa pares. Para sa akin, hindi masarap to, walang star anise. Sa akin, okay lang talaga na wala yon. Pupunta pa rin ako dun. Depende dun sa criteria na, na nasasabihin nung nagre-review. Kasi iba-iba tayo ng panlasa, men, eh. 'Di ba? Hindi, huwag kang matatakot kasi feeling dito natatakot ka na walang kumain na sa'yo, eh. Pag may ganun, eh. 'Di ba? Ibigay mo negatibo. Ngayon, bakit hindi mo hayaan yung mga taong nagtsatsagang pumila na Exactly. Yung bang nagsasabi na 'yon, hindi ba nagtsatsagang pumila 'yon? 'Di ba? Nagpumila din naman yung vlogger na 'yon, eh. Sa tingin mo iba pa ba yung vlogger na 'yon do sa ibang ano? Ikaw nga ba't hindi mo hayaan yung vlogger? This is bullshit. Binabalik niya yung sarili niyang logic, eh. mo hayaan yung mga taong nagtsatsagang pumila na sila ang maka-experience o Pinigilan ba yon? May nag-review ba na pinigilan yon? Kahit nga pigilan mo yun, eh. Kung talagang pipila yun, eh. Di ba? So far, wala pa akong vlogger na napanood na wag kayong pumunta dito, wag na kayong pumila. May gumanon ba? Paki-inform na lang ako kung may gumanon. Kasi yung mga napapanood ko, wala naman sinasabing ganun, eh. Ang sinasabi lang nila, mahaba ang pila, pero pagdating dito sa dulo, hindi naman pala ganun kasarap. 'Di ba? Pinipigilan ba yon kapag sinabing ganon? Mas malala pa nga sa politika, eh. Sa politika, diretsahan na sinasabi, wag nyo iboto si ganito. 'Di ba? Walang pinipigilan doon. asa. Bakit pangungunahan mo? At alam mo namang walang maigigay na mabuti, sinabi mo. No! Point of view mo yun na walang magiging ng mabuti. Katulad ng sinabi ko, di ba, nakakatulong yun. Unang-una, ganito pag may isang nag-review, halimbawa si Pedro, binlog niya hindi masarap. Hindi agad-agad ako maniniwala doon. Baka malay mo naninira lang to si Pedro, eh. Nag-vlog uli si Juan. Hindi naman sila magkakilala ni Pedro at ni Juan. Nag-vlog si Juan na hindi rin masarap. 'Di ba? Medyo magdadalawang isip na ako pero determinado pa rin ako. Nag-vlog uli si Mateo na hindi masarap, na hindi sila magkakakilalang tatlo. Nag-vlog uli si Pedro. 'Di ba? So 4 na sila nagsasabing hindi masarap. Hindi pa ba ako natutulungan na hindi na ako tumuloy, hindi na ako gumastos ng gas? 'Di ba? Pero kung ako, determinado pa rin ako na pumunta doon, hindi mo ako mapipigilan. Yang mga review na yan, para lang yan doon sa mga nag-iisip na, kaya try ko ba to o hindi? 'Di ba? Sa mga ganun lang yun. Yung nasa edge ng doubt. Yung mga taong sasakay lang sa hype. Ngayon, kung hindi naman pala daw masarap, tapos pipila ka pa ng mahaba, hindi na ako tutuloy. Tulong yun! Lahat ng review, tulong yun. Kahit review nga sa pelikula, tulong yun para hindi ka na gumastos ng ticket. 'Di ba? Diyos ko naman to. Isa kang hero na sasabi mo, hindi masarap, buti na lang sinabi hindi masarap ang pagkain. May karapatan ka na magsabing hindi masarap kung hindi ito mo ilalathala sa lahat ng tao. Saan mo nabasa yon? Saan mo nabasa yon? Na may karapatan kang magsabi ko hindi ilalathala. Ano pinagbatayan mo nun? May pinagbatayan ka nun? Walang ganon! Walang ganon. Yung hindi, may karapatan kang magsabi ko hindi mo ilalathala. Walang ganon. Asan sa batas nakalagay yon? As long as na hindi pinagbabawal ng batas yon, pwedeng gawin yon. Saan niya hinugot yon? Ito.
yan, hindi ito mo ilalathala sa lahat ng tao. Unang-una, hindi naman libelous yun eh. Libelous ba yon? Yung sinabing hindi masarap yung luto? Subjective yun eh. Walang ganon. Kahit saan tayo makapunta, walang ganon. Yung sasabihin mo na hindi masarap, di ba? Tapos, wag mong ilalathala. Ba't mo pipigilan yung mga tao? Ikaw nga, nagsusuppress ka eh. Bakit ikaw ba ang representative lahat ng netizen? Masyado naman to. Diba? Kaya nga sinabi ko, naghirap, nagsumikap kasi madadamage mo. Pangalawa, sila... Hindi, paano naging kasalanan yon na madamage kung talaga namang hindi masarap? E di improve niya yung lasa. Paano naging kasalanan nyo nung nagsabi ng review? Kailangan positive ang sabihin? Lagi? Ano ba naman yan? Di ba? Sabi niya ron. At sinisip ang gobyerno. Kasi sinabi ko ron, paalis kayo ng paalis. Ang ibig niya sabihin, syempre tayo, meron tayo. Ano ba sinabi mo? Ulitin nga natin sinabi mo ha. Dito na lang tayo sa reaction video ko. Bandang 3 minutes. Hindi masarap, ganito, ganyan lasa. 100! Sige nga, magluto ka sa inyo, lagay 100 mo, ano ba yung expect mo? Ito lang masasabi ko, mag-vlog kayo ng maayos. Oo, real talk. Huwag nyo nang idiin pa na hindi masarap. Ba't kinakaya marami kumakain na tao, di ba? Ngayon, pangalawa, doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi, isara ng isara yan. Pinipilit daw ng na isara ng isara. Nare-realize mo ba na pinapalakad siya ng papel? Hindi naman obligado yan na pagkapunta mo doon, walang warning, paalisin ka na. Kaya nga 'di ba sinabi ni Diwata nung nagvo-vlog siya, nilalakad may closure order daw siya pero nilalakad niya na yung papel. Ibig sabihin nasabihan na pala siya. Tinutulungan nga siya Ano ba? Yung sinasabi mo dito ang sabi mo dito, doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi, isara ng isara yan. Pinipilit daw ng gobyerno na isara siya ng isara. Tignan mo kung gaano ka-misleading yung sinasabi ni Kuya, pinipilit daw. Tapos ang sabi mo dito, Tayong dapat ayusin, may permit, ganyan. Oh. Siyempre, biglang meron tayong dapat sabi mo dito, ang gobyerno. Kasi sinabi ko ron, paalis kayo ng paalis. Ang ibig niya sabihin, syempre tayo, meron tayong dapat ayusin. May permit, ganyan. Oh. Syempre, biglang dumagsa ang tao, napilitan ka. Pero, inasikaso naman niya. Ang ibig kong sabihin, hindi ko sinisising gobyerno. no! Sinasabi mo, pinipilit na ipasara Pilit na ipasara ka mo Sinisisi mo. Tsaka may time talaga yan. Nung mag-a-apply siya, nung nilalakad niya yung papel niya, may time limit naman na binibigay dyan 'Di ba? Para i-comply niya. I don't know kung ano yung nangyari doon, Kasi sa totoo lang, maraming sympathizer si Diwata. Pwedeng magalit yung yung mga tao sa gobyerno. 'Di ba? Mas pa nga yung ginawa mo Yung isabi mo sa social media na na pilit ng pilit ipasara. Yun ang word mo dito. Yung sinabi mo dito. Ang pangalawa, doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi, isara ng isara yan. Pinipilit daw? Isara ng isara? Ano pinagsasabi mo niya? Ito nga, libelous to Pinipilit daw isara? Ay, nako. Ang gobyerno, ibinoto ka, ilinahal ka ng mga tao para ayusin mo kaming mga nasasakupan mo. Naiintindihan mo? Ngayon, ano bang ginagawa? Kaya nga, inaayos nga, di ba? Kaya nga pinapakuha ng permit
Diyos ko naman. Tsaka no-brainer na yan, kung magtatayo ka talaga ng negosyo, no-brainer na yan na kailangan mo mag-apply talaga ng permit. Di ba? No-brainer na yan, men. Hindi naman yung pagka nagnegosyo ka doon, bigla ka lang obligasyon ng gobyerno na sabihan ka. Parang ganito yan, ano? Pag magdadrive ka, obligado na talagang kumuha ka muna ng lisensya, wala na dapat magsabi sa'yo nun. Diba? Hindi yung nagdadrive ka, tapos nahuli ka ng driving without license, sisisihin mo pa yung gobyerno. Bakit hindi nyo ako sabihan na ano, diba, men? Yun ang ginawa ng gobyerno. Pumunta siya doon at inasistihan siya at binigyan siya ng palugit. Tamo yun, may utak ang mayor. Diba? Diba? Yun Yun nga ang nangyari, diba? Binigyan siya ng palugit, kaya nga pagdating doon, pinagsabihan na siya na magkakaroon siya ng closure order. 'Di ba? Hindi naman siya sabi mo kasi pinipilit ipasara eh. Tapos yung kakabig ka sa sa gobyerno na sinabihan mo na pinipilit siyang isara. Sinasabi ko, pumunta siya roon at binigyan siya ng palugit. Sige, sa loob ng ganitong 2 buwan, dapat makumpleto mo ang mga requirements para sa iyong negosyo. Pero hindi nila pinahinto yung negosyo kasi alam nang niya na napakahirap umasenso sa Pilipinas dahil may mga katulad mo. Bakit sinabi mo dito pinipilit ng gobyerno na ipasara siya? Ulitin nga natin yon. Contradicting ka eh. Dapat doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi isara ng isara yan. Tapos nung naiipit na, biglang babaguhin niya na okay yung mayor. Bullshit. Ay, Diyos ko. Na nagbablog, lalo ka na kumukontra ka pa sa sinasabi ko. Iliniliteral mo eh. Alam mo, sa YouTube ano na nililiteral doon? Lawakan mo. Sinabi mo eh. Ano nililiteral ko doon? Pambihira ka naman. Pagka hindi mo mailusot yung sinasabi mo, palusot na lang yung literal na yan eh. Anong dapat iliteral doon sa sinabi mo? Utak mo, lakihan mo. Out of the box. Nagiging literal ka eh. Kaya nagiging bobo ka eh. Ganun. Yun ang ibig sabihin. Pasara kayo ng pasara. Hindi nyo tulungan na sabi. No, ang sabi mo, pinipilit. Ipasara. Ulitin natin. Diba? Doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi isara ng isara yan. Pinipilit. Inakusahan mo yung mga yung mga taga na pinipilit. When you say pinipilit, may layunin talaga sila na masama doon sa negosyo ni Diwata. 'Di ba? Bihira talaga to. Diba, ibig sabihin, kailangan mong gawin to ibigay mo. Kasi nga, kulang siya sa kaalaman eh. Kaya nga humahanga. Yung ignorance kasi ng law, hindi kasi excuse 'yun. 'Di ba? Katulad ng example ko, magda-drive ako hindi ko naman alam na kailangan pala ng lisensya. Tapos nahuli ako. Ano yun? Pwede akong palusutin nun? Pwede akong bigyan ng konsiderasyon nun? Di lahat na lang ng tao, ganun na lang ang dahilan. Hindi ko po alam eh. Come on. Diba? Kinukonsinti naman natin na maging obob yung kapwa natin. Nga tayo eh. Kulang siya sa kaalaman, kulang sa pag-aaral. Ayan na naman tayo, men eh. Yung na naman eh. Yung pagpapaawa na naman eh. Lasa lang ng pares ang pinag-uusapan at yung sinasabi mo na pinipilit. Hindi naman pinipilit, ikaw na rin na nagsabi eh. Na matalino yung mayor pala. Ba't sabi mo pinipilit? Pero umaasenso. Talagang ang tao nabubuhay sa fairy tale. Saka sinabi niya, kita mo, sa mga kompetisyon ng pagkakanta, ang nananalo yung galing sa mahirap, pero hindi yung magaling kumanta. Yun plus na lang. Na isa sa paghanga ng tao na ikaw isalat sa lahat, pero pinilit mong gumaling at ipinakita mo. At hindi... Wala nga tayong pakialam doon! Ang pinag-uusapan yung lasa, maging objective tayo. Di ba dinadaan dyan sa paawa na yan eh. Ano ba?
totoo na nanalo doon hindi magaling kumanta. Maaring may mas magaling, pero lumamang din yun na subukan natin to. O bakit? Yun rin naman ang tinatangkili ka ng Wait ha. Tandaan mo, yun ay singing contest. Singing. Hindi kasama sa criteria yung talambuhay mo doon. 'Di ba? O kita mo, hindi nagigets ni Sir Lester. tao. Hindi tayo pwedeng umalis sa kagustuhan ng mga tao. So kahit ano ang gusto mo laging gawin, yung gusto lang ng tao, yan naman ang mali. 'Di ba? Magiging alipin ka ng tao, didiktahan ka ng tao sa dapat mong gawin. Hindi ka pwede magpakatotoo sa sarili mo, men. Yan ba ang ginagawa mo ngayon para gustuhin ka ng tao, pagtatanggol mo din yung gusto ng tao? Mali naman yan, 'di ba? Ba't kailangang maging criteria mo yung gusto ng tao? Tandaan mo yan. Ang tao na namumuhay. Bakit ba ang tao nabubuhay sa fairy tale? Kasi kumukuha ng pag-asa. Pero kung ikaw ang mamumuno sa isang parte ng bahay natin, babagsak. Kasi ang utak mo literal lang. Hindi yung lumawak ka. Gagamitin mo yung puso mo. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko naman sinabi. Maraming babagsak pag laging gagamitin ng puso. Lahat na lang na mahuhuli mo na kriminal, pag pinaawaan ka, anong mangyayari? Pagbibigyan mo na lang lahat lagi dahil naaawa ka? Paano matututo yung mga tao doon, men? Sa case ni Diwata, huwag na tayong no? Sa case ni Diwata, kung hindi mo sasabihin yung totoo sa kanya, na, hindi actually, yung mga sinasabi ng vlogger na hindi masarap, actually, ano lang yun parang, for me parang nasasabi na lang yun kasi may mga certain standard sila. Magkaiba kasi yung hindi masarap sa hindi mo makain. Maybe kaya nasabing hindi masarap, may natikman pa kasi silang mas masarap. Na tumaas na yung standard nila. 'Di ba? Yun ang kayo nga nililiteral nyo yung hindi masarap . Tapos ako pa yung pagsasabihan mo na hindi masarap. Kung literal na hindi talaga masarap yan, hindi na uubusin ng bumili yan. Pero may mga time kasi na kahit hindi masarap, alam mo yung para makabawi ka man lang, susulitin mo na lang . 'Di ba? Since na nandito na rin lang ako, edi bawiin ko na lang pera ko, mag-unli rice na ako na mag-unli rice, 'di ba? Pero yung sinasabi kasing hindi masarap, hindi naman porkit sinabing hindi masarap, hindi na nakakain yung pagkain. Magkaiba yung dalawa na yun. 'Di ba? Men. Sa unang-una, isa ka bang professional na magkikritik ng pagkain? At Kailangan ba yon na maging professional? Ikaw professional ka rin ba? Para mag-critic do sa mga nagsasabi na hindi masarap yung para kontrahin mo yung sinabi nila na yon? 'Di ba? Kailangan ba maging professional ka? So meaning to say, kapag kinriticize mo ang public servant, kailangan maging public servant ka rin? Si Diwata nga, hindi naman professional na chef yan, pero nakagawa ng ng parisan . Hindi criteria ang pagiging professional. Mas iba pa nga ang panlasa ng professional . Baka lalo madurog yan. Pagka professional yung nag-critic dyan. 'Di ba? Partida na nga yun na hindi professional yung nag-critic . Come on. Masyado naman mataas ang standard nito. Sa Pilipinas, bago ka magsalita ng isang bagay kay Sir Lester, dapat qualified ka muna ng lisensya bago ka magsalita. 'Di ba? Pag nag-criticize ka ng pelikula, kailangan ba director ka? Ano ba? Ang mga siniservan kasi ganito
ang siniservan kasi ni Diwata ay mga ordinaryong tao. Kaya ordinaryong tao din ang magsasabi. Ikaw na rin ang nagsabi kanina eh. Hayaan yung mga tao na nandun at kung magsabi silang masarap o hindi. Pambihira ka naman. Anong magigain mo? Wala kang magigain doon. Negatibo lang ang babagsak lahat doon. Yung magigain doon, wag mo nang problemahin yun. Yung magigain doon sa sasabihin. Cargo niya na yun eh. Di ba? Ba't kailangan may mag-gain ba? Ganyan na ba ang mentality natin? Bago mo gawin ng isang bagay, kailangan may mag-gain ka. Actually, may nag-gain naman sila eh. Di ba? May nag-gain naman sila doon sa channel nila eh. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, dumagsa ang tao. Para maging bayani ka, oh, hindi masarap. 3 oras akong pumila, may hirapan kayo. Ganun ba? Ganun ba yung sinabi? Kaysa, hindi, babalik ta rin natin yung sinasabi mo, sir, ano? Paano kung, maraming pumipila doon, tapos sabi mo, masarap, masarap. Tapos pagdating doon, hindi nakuha yung expectation. Nung sinasabi mo masarap. Same lang ang effect nun. Di ba? Ay, importante, magpakatotoo ka lang talaga. Kung hindi ka nasarapan, huwag ka masarapan. Bihira naman tong taon to. So meaning to say, yang sinasabi mo ngayon, yan ang standard namin lahat dapat. Sino ka? Para ikaw ang maging standard ng ng lahat ng tao. Naging bayani ka? O gusto mo lang kumita o sumikat? O ita sana, kung gusto mo sumikat, gawin mo na sa positibo. Yun na nga, yun, tama, correct. Yun ang hindi ko naiintindihan dito eh. Ang sinasabi kadalasan, gusto mo lang bang kumita, kaya nasasabi mo. Kung pagkita ang nasa isip ng kalimitan ng mga vlogger, dapat aayunan yan, pupurihin yan. Alam mo kung bakit? Yung mga follower ni Diwata, ifa-follow din siya. Kung yun ang layunin, kung kumita. Diba? Ikaw na rin ang nagsabi. So, hindi effective yan na para kumita. Kasi marami ka makakaaway dyan, men eh. Maraming supporter si Diwata eh. Diba? Yun ang tama. Kung sasabi mo gustong kumita, dapat positive na lang ang sabihin. Eh, para kinontrol mo naman yung isip ng tao doon. Paplastikan na yun, men. Pagka ganon. Negatibo. Diba? Yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig mo sabihin, kailangan positive lang ang sabihin. Sa vlog. Eh, parang niloloko mo naman yung mga tao nun. Diba? Kontra mo pa ako eh. Lahat naman yung sinasabi ko, maganda. Hindi mo lang naunaw. Maganda ba yung sinabi mo na pinipilit siya na na ipasara? Ikaw naman, kasinungalingan nga yung sinabi mo eh. Kasinungalingan, yung sinabi mo nga na sinabi ko na basta nakakaawa, kahit mali. May sinabi ba akong ganon? Pero hindi ko yung kasalanan kung kulang ang isip mo. Nakamaskara. Wala gaslighting to. Nakapapakita mo mukha mo. Ba, nasa mukha ko ba yung sagot? Nasa mukha ko ba yung sagot? Kapag sinabi ko bang 1 + 1 is equals to 2, mali na ba yan dahil nakamaskara ako? Ikaw naman. Pakanin mo pa ako sa YouTube. Bira ka ba? Eh, syempre yun lang naman yun eh. Logic yun. Hindi ko sinisisi ang gobyerno. Ang sinasabi ko, baka. O kita mo. No, may baka ka ba sinabi? I-reply natin, may baka ka bang sinabi dito? Dalawa, doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi isara ng isara yan. Dapat matuwa kayo, may isang mahirap na tao na sumikat. May baka ba dyan? May sinabi ka bang baka? Ang bihira. Minamanipulate mo naman yung mga tao na nanonood sa'yo eh. Kita mo.
Pinagalitan ba siya ng mayor? Kasi nagtayo-tayo ka ng negosyo tapos hindi ka na makumprinde. O sige, bibigyan ka na. Pero binigyan ng palugit, masusunod pa rin ang batas. Oras na hindi mo ibinigay ang mga kailangan Wala na tayong pakialam doon. Ang kinikriticize sa'yo, sinabi mo na pinipilit siya ipasara. Tapos ngayon kumakambyo ka. Dahil nabigyan siya ng palugit. ikaw ay mapapasara. Pero dahil sa konsiderasyon ng pagiging isang tao na sinasabi mo sa fairy tale kasi nabubuhay ang mga Pilipino, 'di ba? Yun ang damdamin. Gamitin mo damdamin mo, dakdak ka ng dakdak eh. Nagmamatalino ka eh. Oh, hindi. Di bali hindi ako matalino, pero nabubuhay ako ayon sa puso. Hindi, yan na nga naging problem eh. Puro puso ang pinagana natin eh. Ano nangyari sa Pilipinas, di ba? Puro lahat tayo maawain. Kung sino yung maganda ang istorya na kandidato, kahit wala namang qualification, yun ang binuboto. O, ano na nangyari? Di ba? Yun. Napakasimple, hindi mo mag-hits. No, napakasimple. Ay, sko. So, sinisisi ko yung nagsabi, sa tingin mo hindi makaka-apekto yun? Hindi naman yun ang boses namin eh. Para Oh, hindi nyo boses. Fine. Pero bawal ba yung ano? Bawal ba yung ginagawa nun? Hindi naman bawal ang ginagawa nun eh. Yung mga sinasabi mo doon sa vlogger na negative ang review, ikaw ba ang boses ng lahat ng netizen? Ikaw naman. sinabi ba lang, sige, kumain ka doon at ikaw ang magiging boses namin lahat. Hindi. Ang ano ko lang, makakanegatibo eh. Di hayaan mo na lang ma-experience ng iba. Sino ba nagpipigil na ma-experience ng iba yon? Kayo lang naman na nagpipigil na magsalita ang tao eh. Wala namang nagsabi na huwag kayong kumain dyan eh. May nagsabi ba huwag kayong kumain doon? Wala naman nagsasabing huwag kayong kumain doon eh. Pumila kayo, may experience, ay hindi pala masarap. O no, di sila nagusga. Eh hindi naman yung mga tinatanong doon, ang sarap at mga sikat pa. Ang sarap ng pagkain, ibig sabihin plastic sila. Hindi. Pananaw nila yun. Oh, may mga nagsasabi pala masarap, ay di okay lang. Hindi kami apektado. Eh, ba't ikaw apektado kapag may nagsabi na, bakit sa inyo pwede? Ba't doon sa iba na na equal din ang karapatan dyan sa mga sikat na sinasabi mo, hindi pwede? Come on. Kabulshitan yan. Pag susuppress ito sa sa kalayaang mamahayag eh. Di ba? Kasi ang panlasa ay iba-iba. Kaya huwag mo... Correct! Tama ka! Correct! Di ba? Correct. Kaya wag mong pipigilan ng tao kapag hindi nasarapan doon sa pagkain. Huwag ikaw magdidesisyon na hindi masarap. No! Dila ko yun eh! Sasabihin ko hindi masarap. Dila ko yun eh. So ikaw, ibig mo sabihin, ikaw ang magdidesisyon para sa dila ko, ikaw may karapatan? Di ba? Kapag sinabi ko na hindi ako nasarapan, sasabihin ko talaga yon. Kalayaan ko yon. Protected ng saligang batas yung sasabihin ko. Hindi naman ako naninira eh. Hindi naman ako nagsasabi ng hindi totoo. Di ba? Based on subjective point of view yung sinasabi ko. Kasi sa iba, masarap yun. Kasi meron taong mahilig sa maalat. Meron ang tao gusto matabang. So doon sa mahilig sa maalat, pag kumain, ang tabang. Kaya nga ina-identify eh. Ito yung sinasabi ko na hindi mo nagigets kanina pa. Kaya nga ina-identify nung nagre-review ko ano yung lasa. Katulad nung sinabi ko kanina, di ba? Ako ayoko na may star anise. Yung nagre-review. Hindi ito tungkol sa example lang to Hindi tungkol ito sa Diwata Pares doon sa nagre-review. Mga pards, parang hindi ako satisfied doon sa lasa kasi walang star anise. Di ba? Walang star anise yung ako ayoko nun dahil mabango yun eh. Ayoko talaga na may star anise. Sa akin pwede yun. Ina-identify naman ng vlogger ko ano yung issue dun sa dun sa kinakain niya eh. Hindi naman yung pagdating doon kumain siya out of nowhere sabi niya hindi masarap. Hindi naman ganoon eh. Nag-focus na lang kayo doon sa huling sinabi na hindi masarap. Masarap.
Di ba? Kaya huwag natin paghuhusga. Husga kasi agad yung kanya eh. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kaya mag-isip-isip ka. Paanong... husga? So, pagka sinabing masarap, hindi panghuhusga. Panghuhusga pa rin yun eh. Hatol pa rin yun, min eh. Sinabi mo kanina, may mga sikat na vlogger na nagsabi masarap. Oh, yun, hindi ba nang husga din yun? Judgment din yun eh. Ano ba naman tayo dito? Naglulukuhan lang ba tayo dito? Ang panghuhusga ba para sa'yo negative ang sasabihin? Ay, Diyos ko. At di ko sinisisi ang gobyerno. No! Di ba? Sinasabi mo. O ito, pakinggan mo uli. O, Makas. Dapat matuwa kayo, may isang mahirap na... pinagsasabihan mo pa nga. Pinipilit yung lagi, isara ng isara yan. O, pinipilit ka mo. Di ba paninisi yan? Yun lang yun. Kasi ang positibo o pagtulong sa kapwa, hindi rin pagtuturo ng mali. Binibigyan mo lang siya ng konting palugit. Diba? Siyempre, dagsang swerte sa'yo eh. Dagsa kasi, bigla eh. So, tataranta ka. So, Hindi, ano yun. Kaya nga, alam mo ba, bago siya puntahan ng munisipyo doon, syempre sinabihan na muna yan. 'Di ba? Hindi naman agad-agad na pagpunta doon, papasara ka na namin. Yung on the spot, walang ano. Feeling ko naman pinuntahan naman siya doon. At sinabi niya naman yun na nilalakad niya. karungan niya ng kakulangan. Pagbigyan mo siya, nabapunan niya. At darating din naman Ito, nalalayo na tayo. Lasa yung pinag-uusapan eh. Lasa yung pinag-uusapan eh. Wala nang kinalaman dyan yung tungkol dun sa papel. Well, partially naisabi mo dun sa dati mong vlog, pero mali ka dun. Yung sinabi mo na pinipilit siyang ipasara. Come on. Nilulusot mo pa min eh. Ano ba? at huhupa eh. Bakit? Doon huhusga lahat ng nagpunta sa'yo. Diba? Hayaan natin yung ma-experience ng ibang tao. Wala namang nagpipigil nga. Wala namang nagpipigil doon na pumunta doon. Para kasi kayong pigsa. Pag nasagi yung nyo, na umaaray agad kayo. Bihira naman. Diba? Yun lang yung sinasabi ko. Kinontra mo agad ako. Lahat ng sinabi ko nung kinontra mo. Kita? Ikaw naman, no? Diba? Ako sinabi ko lang na umaari, huwag gawin. Diba? Kung maaari, huwag gawin. Panoorin nga natin yun. Kung maaari, huwag gawin. Panoorin nga natin sinabi mo dito. Nagsinungaling ka na naman. Ito natin, hahanapin ko yung sinabi mo. Pag wala kang sinabing kung maaari, huwag gawin, sinungaling ka. Hanggang matapos tong sinabi mo. Si Lester Fowler the nakita ko to sa Sabi ko dun sa Kidiwata, no, dun sa kanyang pares, Diwata Pares. So, bilib ako sa kanya, mula sa hirap, bumangon siya, at umasenso siya, tinakilig siya ng mga tao, napakarami kumakain ng kanyang kainan. Very good na very good. Okay, eto lang ako nababatrip kaya ako bilang to, hindi dahil Kidiwata. Doon sa nagpapas nila ng Kidiwata, marami nagpunta mga vlogger dito, naiintindihan ako, gumagawa tayo ng mga content. Pero dapat makakatulong tayo sa kapwa natin. Pumila ka. No, hindi eh. Hindi patapusin muna natin to. 3 oras, sinabi mo, nakalimang rice ka. Diba? Sa halagang 100, nagreklamo ka, kesyo hindi masarap, hindi worth your 3 hours sa paghintay mo. Sinong sabi siya pumila ka at paghintay ka ng 3 oras kung di sira ulo mo? Diba? Ang masasabi ko sa inyo sa mga vlogger, kung hindi kayo nasarapan, sabihin nyo lang para sa inyong panlasa, hindi okay. Sa halagang 100, gusto nyo Angus beef ang lasa? Diba? Nagsusumikap yung tao. Ginagalingan niya sa abot na makakaya niya para umasensyo siya nang hindi siya umaasa sa ibang tao. Diba? Hindi katulad natin mga vlogger, nung magawa lang tayo ng content, sa totoo lang, real talk, sumasampa tayo sa iba, na pag-uusapan natin para lang kumita. O diba? Tayo mga Pilipino, ulol tayo eh. Pag nakita natin yung umasenso, pinipilit tayo hilayin pababa. Kayo dyan, napakarami yung vlogger, kundi kayo mga gago. Diba? Wala kayo, siraan, hindi masarap, ganito, ganyan lasa. 100! Sige nga, magluto ka sa inyo, lagay 100 mo, ano ba yung expect mo? Ito lang masasabi ko, mag-vlog kayo ng maayos. Oo, real talk, huwag nyo nang idein pa na hindi masarap. Ba't marami kumakain na tao, di ba? Ngayon, pangalawa, doon sa kanilang lugar, sa Pasay, sa munisipyo, pinipilit yung lagi isara ng isara yan.
Dapat matuwa kayo, may isang mahirap na tao na sumikat, lumakas, tinangkilik ng mga tao dyan sa lugar ninyo. Di ba? Na dating sa tingin nyo, akala ninyo, purwisyo, wala ng pag-asa. Pero yan, oh, nakita yung sumisikat, dapat nga tulungan ninyo, asistihan ninyo, hindi puro kayo pasarap, paalis kayo ng paalis. Di ba? Mag-isip-isip kayo. Huwag ganun. Tantanan natin yung inggit, sakit sa katawan yan eh. Di ba? Tulungan natin siya. Diwata, saludo ako sa'yo. Sa'yo ako. Suportahan kita, promise ko yan. Hindi pa tayo nagkikita, nandito ako sa Amerika, pero believe ako sa'yo. Pinapanood ko mga vlog mo. Ganyan dapat. Okay? Sa mga vlogger na mga kupal kayo. Okay, Lester Fowler, the vlogger, goodbye. Asan yung maaari doon? Asan yung maaari doon, men? Kita, ikaw naman, no? Di ba? Ako sinabi ko lang na umari, huwag gawin. Kung maaari, wag gawin. When you say kung maaari, pwedeng gawin, hanggat kaya mo, wag mong gawin. Halimbawa, ganito, ano? Kung maaari, wag mo nang awayin yung kapatid mo pag uwi mo ng bahay. Pero alam mo kasi may possibilities kasi na ganun eh. Hindi mo siya totally pinipigilan, pinapakiusapan mo. Pero ito hindi, men eh. Base sa mga sinabi mo doon, pinagsasabihan mo pa ng kung ano yung mga vlogger, men eh. Siguro kung halimbawa kung hindi ka condescending or medyo hindi maangas yung dating mo dun sa nag-criticize, maaring irespeto pa yung sinasabi mo, men eh. 'Di ba? Unang-una dun sa mga nag-review, may bastos ba na nag-review kay Diwata? Feeling ko wala naman eh. 'Di ba? Meron ba may nagsabi ba na na yung pinagmumura ba si Diwata? Mukhang wala naman. 'Di ba? Ano magigain? Ako, at least may magigain yun. 'Di ba? Ano? Asenso pa siya. Sana nga butihan. Asenso ba? Hindi, pag kinonsinti mo, ito lang ha, sa interpretasyon ko kasi, sa subjective point of view ko kasi, kapag halimbawa, hinayaan mo, kung may flow, yung lasa ni Diwata, actually mas nakakatulong to eh, yung sabihin na hindi masarap. 'Di ba? Kasi mag-iisip si Diwata kung paano niya ma-improve yung product niya. 'Di ba? Hindi pagtulong yung pangungonsinti yan, men. Ay, yan ang naiisip ko, ano? Pangungonsinti yan, men eh. Pagka hindi ka nag-open up tungkol ganyan, tulong kay Diwata to eh. Sa totoo lang. Yung mga reviews na yan, tinan mo yung yung mga ibang restaurant or yung mga ibang product, minsan nga nagsisend ng product yan sa mga vlogger para i-review eh. Alam kasi ng mga company na yun yung kahalagahan ng review. Kasi yung review na yun yung hindi kailangan maging professional dun eh. Yung nagre-review kasi naglalarawan yun sa ordinaryong customer. Kung ano yung tingin nila. Parang survey yan, men eh. Kaya nga, di ba, pagka halimbawa nagsasurvey ka, iba-ibang tao yung tinatanong. Iba-iba din ang opinion. Parang rin yun, pag-vlog din yun. Hindi naman porkit sinabi ng isang sinurvey mo na si Bongbong Marcos ang pinakamagaling na presidente sa buong mundo, nirerepresenta niya na ang buong Pilipinas. 'Di ba? Kailangan marami pa rin yung magsabi. Hindi isang hindi isang tao lang. Niya, galingan niya pa at i-improve pa niya. Dahil alam naman natin na maraming kakulangan. 'Di ba? Ang gusto kasi natin, alam mo naman pala na maraming kakulangan, ang gusto kasi natin yung binubola-bola natin. 'Di ba? Paano magi-improve 'yon kung hindi mo sasabihin yung totoo? Halimbawa, kasama kita, may putok ka. Hindi ko sasabihin sa'yo dahil baka masaktan ka. Paano mo paano mo ma-fix sa sarili mo 'yon? Kailangan sabihin ko yun sa'yo. Na boss, may putok ka. Gagawa mo na ng paraan yun. Masakit man mapakinggan, 'di ba? Gagawan mo ng paraan yun. Kasi ang hirap kasi sa atin dito sa Pilipinas, kapag nagsabi ka ng critic, paninira na yon. Yun ang pangit dito sa Pilipinas, men eh.
paninira na agad yon, na hindi mo naiintindihan yung yung benefit ng pakikinig sa ganong criticism. I know, ako kahinaan ko din yan, men. Inaamin ko dito sa inyo. Masakit nga naman marinig yon kapag may negative na sinabi sa'yo. Pero wala akong magagawa dun eh. Darating ang time, marirealize ko rin sa sarili ko yon na mukhang tama nga naman yung sinabi nila, no? 'Di ba? Kahinaan ko din yan. At most of us, alam ko, kahinaan din yan. Yung pagtanggap ng criticism. 'Di ba? Ang sa akin lang kasi dito, sir, yung sinabi mo kasi sa ibang vlogger, ganyan na ganyan din yung yung dating sa amin kung paano ginawa kay Diwata. What I mean is, sinasabi mo huwag niyong sabihan ng ganito si Diwata, pero ikaw sinasabi mo yung mga vlogger ng ganyan. Na kung tutuusin, wala namang ginawang mali yung vlogger. Wala naman talaga mali dun eh. Kasi point of view nila yun eh. May libelous bang sinabi yung mga vlogger? Wala naman eh. Sinabi lang na hindi masarap. Jollibee nga eh. Sinasabihan na maliit ang manok eh. 'Di ba? Chowking nga, 'di ba? Yung noodles nila, pansit canton lang daw. Pero anong ginawa nila? Inimprove nila. Men. Kasi alam nila na mahalaga yung opinion ng mga ng mga kumakain sa kanila eh. 'Di ba? Yung criticism hindi naman paninira 'yun eh. Yes. Ako, aaminado ko, mahirap kasi mahirap kasi tanggapin 'yun eh. 'Di ba? Hindi lang dito sa pagbablog ko nararanasan 'yan. Pati nung nagtatrabaho ako, pati nung nag-aaral ako. Alam mo ba nung dati, I don't know kung anong subject yun, yung pakakantahin ka. Gandang-ganda ako sa boses ko noon. 'Di ba? Na kumakanta ako nung gusto kong kantahin. Pero alam mo yung boses mo puro flat. Pero sa akin gandang-ganda ako noon. 'Di ba? Lalo na pag pinapractice ko sa banyo 'yon, 'di ba? Hindi natin malalaman na pangit yung natin. Masakit talaga. Hindi ko i-argue 'yon na masakit talaga makarinig ng criticism. Kahit sino sa atin dito, masasaktan talaga kayo. However, tool yun para mas lalo maging successful ka eh. Kahit nga yung mismong direktang naninira sa'yo, yung talagang totoong naninira talaga, pwede mo maging tool yun para lalo maging successful ka eh. Hindi naman pwedeng habang buhay, butthurt ka lagi eh. Hindi kasi nawawala yan. Yung ganyan. Kaya lang ang main issue nga lang dito, hindi mo lang nare-realize na yung ginagawa kay Diwata na paningin mo, ginagawa mo rin sa iba. Di ba? Kung sinabi ko lang na umari, huwag gawin. Hindi mo sinasabing kung maaari huwag gawin. Pinipigilan mo. Ikaw mismo yung nagsusuppress. Di ba? Ano magigain? Ako, at least may magigain yun. Di ba? Aasenso pa siya. Sana nga butihan niya at galingan niya pa. At Mas aasenso siya kapag nalalaman niyo yung totoo. Eh paano kung talagang hindi naman na talaga masarap lahat kayo, bola kayo ng bola? Mas yun? Mas delikado yun sa negosyo niya. Kung wala siyang naririnig na pangit na feedback. 'Di ba? Lahat puro bola. Hindi maganda yun, men. At i-improve pa niya. Dahil alam naman natin na maraming kakulangan. Yun lang yung kasimple. Diwata tuloy-tuloy lang. Eh, alam mo, sa totoo lang, no? Hindi kami magkakilala ni Diwata. Hindi niya alam na binablog ko siya. At hindi ko rin pinararating sa kanya. Kung makarating man sa kanya, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Yun ang totoo. Diba? At gusto ko rin pumunta roon at ako, matikman ko din makakain ako pag nasa Pilipinas ako. Yun lang yun. Kontrap eh. Lester Fowler, the vlogger. Bawal? Ikaw naman. Ikaw nga kumontra sa ibang vlogger eh. Anyway mga kababayan ko, yan lang. Maraming salamat. Bye-bye.